kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating panalangin na aray pasasalamat at natatanging kaibigan ni Dalito at Susi Dueñas at pamilya, Tess Anastasio at pamilya, Leticia Alva Arceo, mga mananampalataya ng Barangay Dalampas sa Bustos, Bulacan, Aurora Silungan at pamilya, Alray at Karen Duero, Elma Lagvador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Noel at Zeni Galvez at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Abetsay Banag at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Queron at pamilya, Victor at Susi Mendoza at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, René David de Leon at pamilya, Paul F. Resurrection at pamilya, Alicia Arcega Viacrucis at pamilya, Celine, Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Vida Digorang at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng ADB Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Pilarojo, Reverend Father Rupino Bensuri, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Diliman Prep School, at hindi para sa kaligtasan ni na Victor at Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jolie at Diana Marfil at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George at Vincul at pamilya, Erwin at Josep Gonzalez at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Camila Lázaro Aquino at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Joanna Morales at pamilya, June at Doris Vilahera at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Amy Ferry Ibanado at pamilya, Evelyn G. Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Dumare at pamilya, Nailante Ilawo at pamilya, Emelita de la Cruz at pamilya, Jim at Jonalyn Den, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Molera at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivon Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Roma Medical Center sa Mayubong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualibin Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsupport sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Evelyn Spacito, Eloisa Villamil, Amy Sanchez, Adela Mutu, Joanna Perez, Janet Emlo, Jose Ina, Capistrano Mandegro, Madeline Villanueva, Patricia J. Trujillo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Evaria G. Cruz, Samantha Osea, Maria Maravilla, Chelo Del Mundo, Johnny Santiago, Lito Soriano, Timoteo Orihuela, Lori Am, Miguel Lorna Gadi, George Sicat Jr., Cesar Torres, Mercy Ancheta, Lito Arnold at Chedora Dueñas, Mario at Cora Mario De Leon, at para sa karawani na Martin Santos Jr., Buboy Alonso, Joel De Guzman, Ipe Feliciano, Jenaline Joaquin, David Inyo, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Pedro, Sinona, Marcela, Wilma, Lilia, Cornelio, Ricardo, Alicia, Adolfo, Father Joey, Julita, Elisa, Luis, Virginia, Magdalena, Espiridion, Salvador, Rodrigo, Delia, Georgette, Nelson, Rodrigo, Salvador, Ricardo, Sinidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Filora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Nelson, Sion, Maria, Felino, Ino, Celino, Linda, Leon, Akam, Yoni, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
at mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisising Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagtumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong pinagkakaloob sa iyo mga tapat na lingkod, ang kadakilaang maging banal na iyong kinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-aral kami ng hingas ng iyong Espiritu Santo, na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon mula sa Mileto, si Pablo ay nagpunta sa Efeso at pinatawag ang matatanda sa simbahan doon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumutong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumulungang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiling magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Pinangaral ko maging sa mga Hudyo at mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, pinahayag sa akin ang Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli, kaya sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilimit na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kanyang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Kanang mga kaharian ng Diyos ay awitan. Dahil sa iyo yung ulang masagana, ngayong ulan ay lumaba. Bain mo natulunay na nariwa at munlan. At doon mo pinatira yung iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinispos. Kanang mga kaharian ng Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos natin nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasan nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon natin lahat, sa bingit ng kamatayan, hinahango tayo. Kanang mga kaharian ng Diyos ay awitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras para malago ang iyong anak upang maparagalan ka naman niya, sapagat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ginigimos sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kinalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at sa Jesucristo na iyong sinugo.
Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karamanan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karamanang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga tao binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo, binigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nila mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nila ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Pinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagat sila iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararagalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang pakikipag-ulayaw at pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama, na kung saan pinapakilala niya ang lahat ng mga tao na pinagkatiwala ng Ama sa kanya, ay hindi niya pinababayaan na sila ay mawala o mapahama, sapagat ang lahat ng mga ito ay galing sa Diyos. Lahat ng mga ito ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga nananampalataya, ano ang pangako ng ating Panginoon? Siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Kaya nga po iniingatan niya ang lahat ng ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama at hindi niya pinababayaan na sila mapawalay sa Kanyang piling. Kaya nga po ang lahat ng sa Ama ay sa Anak at ang lahat ng sa Anak ay sa Ama. Sapagat iisa lamang ang Diyos at ito ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya nga po mga kapatid, maging sa ating unang pagbasa, ipinapakita sa atin ang pag-iingat ng Diyos maging sa kanyang mga alagad. Saan sila bumarol ang mga alagad na ito? Tanging ang Diyos ang kanilang pag-asa, tanging ang Diyos ang kanilang daladala, at ang Diyos ang kanilang ipinangamagan sa lahat ng mga tao. Kaya nga po lahat ng kanilang pinapangaralan, ano ang sabi ng mga alagad? May pananagutan sila na tanggapin ang aral na ito at ito'y bahagi sa iba pang mga tao. Nang sa gayon mas kumalat pa ang ukol sa Diyos at mas kumalat pa ang pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, doon pa ba magpapagayon, ang tanging nating pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya po siya lamang ang nakapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, matapos ang buhay dito sa lupang imabaw, sapagat siya lamang ang makapagdadala sa atin sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian. Kaya nga po ang sabi sa ating mabuting balita, dapat natin parangalan ng Ama, dapat natin parangalan ng Anak, at hindi ng Espiritu Santo. Nang sa gayon, tayo naman ang kanilang ikaraman pagdating ng takdang panahon. Kaya nga po paano tayo ikararangal ng Diyos kung tayo lamang ay magsasagawa ng kanyang ilalais dito sa lupa habang tayo nabubuhay pa, na tayo lumalayo sa pagkakasala, lumalapit tayo sa buhay ng kabanalan at tumutupad tayo sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng ginagawa natin ito, nang ayon sa kabutihan, ang Diyos ay kapiling natin, ang Diyos ay kasama natin. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo iniwan, bagkus ginagabayan tayo palagi ng ating Panginoon. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid sa buhay natin, masakit yung iniiwan ka, lalo na kapag iniiwan ka sa ere, no? Kaya nga po mga kapatid, may mga tao hindi po nagbibigay ng pag-asa, may mga tao paasa lang talaga. Yung pangangakuan ka, pero yung pala pagdating ng panahon, tatalikuran ka nila. Yung pangangakuan ka, pero pagdating ng panahon, mapapakuli ang inyong kanilang pangako. Kaya halimbawa mga kapatid, no? Sila mga paasa, yung bubang kapag ka po nangutang sa iyo, ay talaga naman nga, lahat na lang itinapangako. Sa isang linggo, babayaran kita. Magkapera lang ako, babayaran kita. Sa isang buwan, darating na yung aking remittance, babayaran kita. Kaya po yung iba, kapag ka po nangungutang, napakaabot sa iyo. Pero kapag ka po halimbawa, napautang mo na yung ibang mga tao, pag nasa lupo mo, yung nangutang sa iyo, ay parang hindi ka kakilala. Yung po bang kapag nasa lupo mo, biglang may nakalimutan yung umutang sa iyo, liliko at babalik sa kanilang tahanan. Sa isang banda, pinagtataguan ka na.
Kaya nga kung may mga pagkakataon naman, yung iba nagkakaroon ng amnesia, may utang pa na ako sa iyo, hindi ko matandaan. Kaya nga po kapag kaganoon, mas mahirap ipaalala sa taong ayaw umalala ng kanyang pagkakamutang. Kaya isipin ko rin yung mga kapatid, pinangakuan ka, babayaran ka ng ganito. Kapag ka naman halimbawa, sa araw, na oras ng inyong usapan, na siya magbabayad at may babayaran ka rin. Pero mga kapatid, hindi ka naman binayaran ng umutang sa iyo, ano ang nangyayari sa iyo? Sa halip na ikaw, yung makapagbayad ng iyong dapat bayaran mula sa inutang sa iyo ng isang taong malapit sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Ikaw naman ang malalagay sa alanganin. Ikaw naman ang magigipit ngayon. Bakit? Sapagat pinaasa ka lang ng taong nangutang sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, sa isang banda, pera lang yun. Kaya nga po mga kapatid, po pwede pakitain yun pagdating ng panahon. Pero mas mahirap, ayun po ba nga, may mga taong paasa, yung mga taong malapit sa iyo, kung kailan mo sila kailangan, doon naman sila wala. Kaya pansinin ko rin nyo, yung magulang mo ng kasakit, naghahanap ka ng pampa-ospital, naghahanap ka ng magbabantay sa ospital, kaya naman yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo, nangako sa iyo, kawawa naman si nanay, kawawa naman si lola, kawawa naman yung kamag-anak namin. Kaya mo pag nagka-oras kami, dadalo kami at magbabantay rin kami. Kaya tinarin nyo, may mga taong ganyan, nagkasakit hanggang namatay, ni anino ng mga kamag-anak o kaya naman ng mga kapatid mo, hindi mo nakita. Pinaasa ka na. Kaya nga po pagdating naman nung maghahatian na sa mana, tsaka biglang lilitaw. Kaya ganyan yung ibang mga tao, paasa kapag ka po kailangan mo sila. Pero kapag sila naman ang may kailangan, lagi ka naman nila na naaalala. Ganyan po naman mga kapatid, dahil di sa larangan ng pag-ibig. Kapag ka po halimbawa, yung isang tao, inaasahan mo na mahal ka. Bakit? Sapagat kahit nasa malayo, kahit na nasa ibang bansa, kahit na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay talaga namang lagi kang tinetext, lagi kang sinatchat, at anong sinasabi sa iyo? Mahal na mahal kita, hindi kita iniwanan, hindi kita papalitan. Yung pala, mga kapatid, meron ng kalabuyo doon sa ibang bansa. Paasa, sapagat yung nasa Pilipinas, asang-asa naman, mahal na mahal ka pa, pero yung pala, ginugoyo ka na. Kaya naman po mga kapatid, may mga pagkakataon naman, baliktad. Yung asawa mo, hirap na hirap sa ibang bansa, kakainin na lang, inaalala ka pa. Yung po bang gagasasin na lang niya para sa kanyang sarili, titipirin pa. Bakit? Inaalala niya yung kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, na meron siyang ipagkakalo sa kanila pagdating ng panahon, na yung kanyang ibinibigay sa kanila ay para sa kanilang mabuti at magandang kinabukasan. Pero tignan ko rin yung mga kapatid, kumisa naman, yung mga nasa Pilipinas, paasa. Bakit? Kasi akala mo kung makagasta, kay yaman-yaman. Kung makagasta, parang doon o doon niya. Kung makagasta, akala mo bilyonaryo o milyonaryo. Bakit? Sapagat hindi alintana na yung kanilang ginagasta ay mula sa dugo at pawis ng kanilang mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya pansinin ko niyo yung iba, kung makagasta, parang walang patumangga. Kung makagasta, parang wala ng bukas. Kaya nga po kapag ka po naubos, ano mangyayari? Ihingi na naman doon sa kanilang mahal sa buhay na nagpapakahirap sa ibang bansa. Kaya kapag ka nagkaubos na, gasta ka ng gasta ng walang patumangga. Pag naubos, nga. Bakit? Sapagat mga kapatid, hindi mo binigyan ng pagpapahalaga yung ginagawa ng ibang tao para sa iyo. Umaasa yung ibang mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na maganda ang kinabukasan mo. Yung pala, pati ang kinabukasan mo, ngayon pala, nilulustay mo na. Binibigyan ka ng salapi, binibigyan ka ng pera, nang sa gayon, makapag-aral ka ng maina, doon sa paaralan na gusto mo, doon sa mamahali na paaralan na gusto mong pasukan. Pero yung pala, cutting classes lamang ang ginagawa mo. Yung pala, hindi ka naman nag-aaral. Yung pala, nakikibarkada ka lang. Yung pala, kung saan mo dinadala, yung panggasta na binibigay sa iyo ng iyong mahal sa buhay. Kaya tignan ko rin paasa ka lang, umaasa yung ibang mga tao nagpapakahirap sa iyo na sana makatatapos ka
na sana magkakaroon ka ng magandang kinabukasan, na sana pagdating ng panahon, matapos ka mag-aral, makapagtatrabaho ka ng mainam at makatutulong ka naman para sa iyong kapwa. Pero tingnan po ninyo, yung iba, paasa lamang. Kaya nga po ang nangyayari, wala namang palang aasahan. Bakit? Sapagat sinisira mo na yung iyong sariling kinabukasan. Sinisira mo na yung pag-asa ng mga tao na nagpapakahirap para sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, anong panawagan sa atin ng ating Panginoon? Siya hindi lamang paasa, siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sapagat ang ating Panginoon, kailanman hindi tayo tinatalikuran. Kaya nga po may mga pagkakataon, kapag tinalikuran natin ang ating kapwa, tatalikuran din nila tayo. At may mga pagkakataon din naman, kahit hindi mo talikuran, tatalikuran ka nila. Pero sa isang banda, ang ating Panginoon hindi paasa, siya nga ang nagbibigay ng pag-asa. Sapagat kahit talikuran mo ang ating Panginoon, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, ayaw ng ating Panginoon na mapabayaan ang lahat ng ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Sapagat lahat ng tao ay importante para sa ating Panginoon. Kaya nga po ang ating Panginoon, hindi lamang nag-alay ng Kanyang buhay para sa sanlibutan, sa material na bagay na nakikita natin sa ating paligid. Di lamang siya nag-alay ng Kanyang buhay sa mga nakikita natin na mga kagamitan sa ating paligid. Bagkus ang ating Panginoon ay nag-alay ng Kanyang buhay dahil tigit para sa mga tao na ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Kaya nga po mga kapatid, nararapat lamang magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa pag-asa na ipinagkakalob sa atin. Sapagat sa mga oras na tayo walang-wala, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa mga oras na tayo lugmok na lugmok, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw. Ang Diyos ang humahangos sa atin mula sa kalungkutan at sa mga pagsubok na ating kinasasadlakan. Kaya nga po Diyos, hindi paasa, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid sa panahon natin ngayon, na tayo po ay nalulugmok sa pamamagitan ng salot na bumalot sa atin, yung salot na COVID na ito. Kaya nga po marami mga tao sa Diyos kumapit, sa Diyos umaasa. At ang sabi nga natin, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, ang Diyos ay hindi paasa. Sapagat sa tao na nananampalataya, ang Diyos ay palagi kasama natin, maging sa ating paghihirap, ang Diyos ang ahamos sa atin mula sa ating kapiganian. Kaya nga po nakakatuwa, bago tayo mag-isa, ay nag-text sa akin o nag-chat ng isa kong kaibigan mula sa Bustos. Ang sabi sa akin, Father, pakitanggal mo na nga yung ibang mga pangalan na pinalista ko sa iyo doon sa mga may sakit. Bakit? Sapagat ang sabi niya, Father, yung buong pamilya na ito, galing na. Kaya nga po nakita natin doon ay manubha. Mahirap yung kanilang kinasadlakan na karamdaman. Pero sa isang banda, sa Diyos, walang imposible. Bakit? Sapagat ang Diyos, makagawa niya ang lahat ng bagay, maging ang sakit sa ating katawan, maging karamdaman, ay kayang panisin ng ating Panginoon kung ito'y ayon sa Kanyang kalooban, kung ito'y makabubuti para sa bawat isa atin. Kaya mabuti na natin mga kapatid, 2 buwan na pinagningisa, 2 buwan na ipinagdarasal ang ating Panginoon, hindi tulig sa ating pananalangin. Sinagot ang ating pananalangin, kaya nga kung ibang mga tao ay nakikinabang sa biyaya nito ng ating Panginoon. Kaya nga ang panalangin nila ng kagalingan, nagkaroon ng katuparan. Sapagat hindi paasa ang ating Panginoon, nagbigay siya ng panibagong pag-asa sa mga tao na umaasa sa Kanya. Kaya nga po ang sabi sa atin, huwag tayo mawawala ng panalangin, patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, inilaan ni Kristo ng ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ating mga kailangan sa ama ng awa, katuwang ang ating pinipintakasin ay sa San Felipe Neri, upang nang sa iyon, bigyan tayo ng lahat ng ating kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pananggita ng ating tutugon, Ama, magdingding nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ama, magbingning nawa sa amin ng iyong kalwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway pakita sa atin ang isang malinaw na larawan na matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama,
magbinging nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magbinging nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magbinging nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ang mga may sakit naway ignay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magbinging nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang pinangako sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magbinging nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ama, nilulahati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Ililing namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang alay-alay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapalang mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Panalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming niligtas sa aming paghahain, ang pagpupurit pasasalamat ay dahil mo naming magampanan ng bugala na sampangin ang ngalan mo at pamingkuran ng kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pamilihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikay nadinigning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang buhanan namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagatihan niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa noong matapos ang hakuna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakansa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, at Ineris naming Obispo at ng Talag Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, nang may pag-asang sining muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanatan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kay Sana makapustulat ng lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kaluluglugon sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming kasalanan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at iadyago dahil sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Doon mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aaral sa kaligtasan at pinagmulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang pagdaganap ng sakit na nunod. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglituran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Humilis nawa kami sa ipabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Manalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Manalangin mo kami. San Roque, Manalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Manalangin mo kami. San Pedro Calusot, Manalangin mo kami. San Pedro Apostol. Manalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming kapagmahal kami yung pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi namang malamig na tumanggap sa pagkain na bibigay buhay, katulad na naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Santa Maria, Reina ng awa, ika'y aming buhay, bagas at katamisan. Sa ito nga kami tumatawa, pinapanaw na anak ni Eva. Sa ito rin kami tumatamis, dinilis sa lukang bayan. Kahapis kapis, kaya't iniwan mo sa amin ang mga mataong maawain, at saka kung matapos aming pagpala, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. O maghiliw, maawain, matamis na Birhen Maria. Panalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo aming Panginoon. Mapagpalang Ama, kasi mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayamang sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pagundangan sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na muli, sa kalulatian sa namin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa amin. Amen. Hallelujah.